Happy Lord's Day po. Sige po, batiin po muli natin ang ating mga katabi ng Happy Lord's Day. Ayan. Sige po, ngitian nyo po, ngitian. Yan. Happy Hearts Day din daw po. Kahapon, sa mga nag-celebrate po dyan. Gaano po ba katamis po yan? Nilanggam po ba? Nilanggam? Praise God po. At pinagpapatuloy po natin ang pag-aaral po natin ng Book of Acts. Rinig po ba dyan sa likod? Malinaw po, rinig. Thank you po, thank you. Ayan, so pinagpapatuloy po natin mga kapatid ang pag-aaral po natin ng salita po ng ating Panginoon na matatagpuan po sa binasa po natin na Acts chapter 2, verse 42 to 47. At madalas po mga kapatid ay alam po natin o kumbaga familiar na po sa atin yung verse po na ito. Pero bago po ang lahat mga kapatid, bago po tayo magsimula, sino po dito yung may mga Facebook po dyan? May mga Facebook po. Taas po ang kamay. Mga may Facebook po dyan. Ayaw magsitaas ng kamay yung iba. Baka yung iba po, dalawa-dalawa, tatlo po yung ano. Alam niyo po ngayon kung sa mga medyo hindi po familiar, sino po pagka, ano po, isa lang account di ba? Sa Facebook, isa lang. Minsan, max na po yung dalawa. Diba? Pero yung iba po, meron pa pong mga dump account na tinatawag. Alam niyo po ba yun? Narinig niyo na po ba yun? Dump account, kumbaga dun, hindi ko lang po alam kung ano yung tamang term ha. Doon po nilalagay yung mga pictures, tama po ba? Yung mga, ibang mga, ano po nila, information and all, hindi ko po alam kung para saan. Basta ganun po yung nangyayari doon. Pero, sa ating pong mga Facebook, yung iba po parang, ilan po yung friends nyo sa Facebook? Sino po dito yung maraming friends sa Facebook? 67 lang friends mo? Medyo ano parang... Sino po dito 5,000 yung friends sa Facebook? Bawal magbanggit ng pangalan, bawal po. Alam niyo po, bago po tayo magsimula, ang topic po natin, bakit ko po nasabi yun, mamaya, tingnan natin. Topic po natin is the DNA of a living church. Ano po ba yung DNA or what makes a church, mga kapatid? At hindi lamang po basta iglesia, kundi living church. Kaya nga sa next slide, sabi ko po kanina, ilan po yung friends po natin sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, o ano pa man po, sa social media platforms. Ang iba po sa atin, sobrang connected po natin sa social media platforms. May iba po, 5,000 yung friends, 2,000. Pero hindi mo naman lahat nakakausap po yun. Tama? Hindi naman lahat kakilala mo. Amen? Because connection is not the same as communion. Okay po? Tingnan po natin maigi. Connection is not the same as communion. Pwede kang may 5,000 friends sa online or sa Facebook, pero wala kang kausap pag may problema ka. Tama po? Kasi connection is not the same as communion. Pwedeng may nagsisin, nagla-like ng mga post mo, pero walang nagke-care sa'yo. Ouch! Sabi nga po, aray ko, di ba? Masakit, di ba? And Acts 2:42 to 47 show us the original blueprint ng iglesia. Kung paano ba tumatakbo po ang isang body of Christ. Kung sino ba tayo at ano po ba yung ginagawa po natin. Ngayong araw po, titignan po natin yung tatlong bagay na ginagawa nila na dapat din pong gawin natin bilang mga kinatawan ng ating Panginoong Jesus. Pero bagong lahat, sabi po ni Peter Wagner sa kanyang book na The Book of Acts, a commentary, may 6 na spiritual qualities po ang isang church na buhay. May 6 na kalidad o quality ang isang church na buhay. Tignan nga po natin kung yung church natin ay nakapasok po dito. Okay? Kung church po natin ay buhay. Tignan po natin. Sige po. Learning church. Binavalue ba natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos? Amen po? Kaya po tayo may mga ano po, di ba? Sunday class, trainings. Mamaya po, conclusion po ng ating, ano pong meron? Teachers training. DS Teachers Training. Loving church. Tayo po ba ay mapagmahal na iglesia? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Ayan, sige po. Minamahal nyo po ba yan? Saktong-sakto po. Heart. Love month po ngayon. Minamahal nyo po ba yan? Tayo daw po, ang isa pang quality ng isang buhay na church ay
worshiping church. At bakit po natin nilagay yung breaking of bread? The center o ang nasa gitna na kanilang pagsamba ay ang ating Panginoong Hesus. Wala na pong iba. Pag may iba po tayong sinasamba liban sa ating Panginoong Hesus, hindi na po pagsamba sa tunay na Diyos po yun. Amen? So dapat hindi lang tayo learning church, loving church, worshiping church din tayo. Pang-apat po mga kapatid, praying church. Oops, guilty. Guilty po tayo mga kapatid. Kamusta po yung prayer life po natin? Kamusta po yung prayer life ng church? As a corporate, entity mga kapatid. Kamusta po yung prayer meeting po natin? Ang dami po natin ngayon, praise God. Pero dapat na tatranslate po natin siya sa ating prayer meeting. Amen po? Amen. Ako nga po naisip ko, paano kaya kung gawin na lang po natin face to face? Baka mas maraming umatid eh. Pag-pray pa po natin mga kapatid. Giving church. Panglima po na spiritual quality ng isang iglesia. Giving, mapagbigay. Amen po ba? Amen. At evangelistic church. Ayan po yung holistic na quality ng isang iglesyang nabubuhay or living church. Kaya tignan po natin. Tignan po natin kung yung 6 na to ay sakto at nakapaloob dun sa mga verses na babanggitin natin. Una po mga kapatid, connected to the Word. Sabihin nyo nga po, connected to the Word. 1, 2, 3, go! Connected to the Word. Connected po. The Word is connected. Basahin po natin. They devoted themselves to the apostles' teaching. Hindi lang po sinabi they listen, katulad ng ginagawa po natin ngayon, we are listening to the sermon, tayo po'y nakikinig. But they devoted themselves. Ibig sabihin po, persistent, matyaga po sila. Continuous, nagpapatuloy po sila. At intentional, sinasadya po nila ang pagsunod. Mga kapatid, sinasadya po. Hindi yan kapag ka na-feel mo na parang tinatamad ka, okay na, di na muna ako atin ng training. Medyo may pinagdaraanan ako ngayon. Di na muna ako mag-church bukas kasi matindi yung pinagdaraanan ko. Pero dito po, they devoted themselves. The word is devoted. Hindi lang po sila basta nakinig. They were aligning their lives to the word. Meron po isang babae na nag-take po ng bar exam. At nung nag-take po siya po yung naging top-notcher. Pagkalabas po ng resulta ng bar exam, yung bar exam po para sa mga lawyer po yan, diba? Nung lumabas po, nabalita. Tinanong po siya sa interview ng babae. Sabi niya, anong sikreto mo? Bakit ka nag-number 1? So tingin niyo po, bakit nag-number 1? Kasi matalino? Kasi nagbasa? Sige po. Bakit po nag-number 1? Bakit po siya nag-top notcher? Yung babae, nag-aral? Okay po? Nag-pray. Tama po yun, mag-pray. Sa mga nag-ano po dito, nag-board exam, madali po ba? Mahirap? Mahirap po, di ba? Ano pong one word po ang inaano ko po. Kala mo po siya reads no? Ano pong kailangan? Alam niyo po ang sagot niya? Kasi ang tanong, anong sikreto mo? May special review center ka ba? Di ba yung iba po nagre-review center, tama? Pero tanong niya, may special ka pa ba na ginagawa? May sikreto ka ba? Alam niyo po sabi niya, wala pong special. Wala pong special. Alam niyo po sabi niya, consistent lang ako mag-review. Consistent. Hindi lang po basta nag-review. Tama po ba? Sa mga nag-exam po, mag-exam po siguro, the word or the key is consistency. Mga kapatid, consistent ka ba sa ginagawa mo? Habang yung iba daw po nagre-review kapag malapit na ang exam, sa mga estudyante po dito, guilty po ba tayo dyan? Yes. Cramming po, di ba? Pagka one day before the exam, doon pala magre-review eh. Habang yung iba daw po ay nagre-review pag malapit ng exam, siya raw po araw-araw. Habang yung iba po nagbabasa lang pag merong
exam na o malapit na, siya po hindi, disiplinado po talaga siya. Consistency and discipline. At alam niyo po, nung yung nag-interview sa kanya, ni-research din, napansin po na hindi siya yung pinakamatalino sa klase nila. Hindi rin siya yung may pinaka-highest achievement sa klase nila. Pero bakit siya nag-number 1? Because of the word consistency. Sa kanya na po mismo nanggaling. At marami po sa atin dito mga kapatid, ganun din po sa spiritual life po natin, hindi po ito ang labanan. Though kailangan po natin ito, pero mas kailangan po natin yung consistency sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Amen po? Parang ina po. Amen po? Amen. Marami po sa ating mga Kristyano, gusto po top-notcher po tayo sa faith eh. Tama, pag nakita po tayo, top-notcher to sa faith oh. Gusto kong gayahin itong taong to. Gusto po natin yung ganun, but most of us are last-minute review, mga kapatid. Kapag kami pagsubok, dun pa lang magbabasa ng Bible. Tama po? Kapag kami pagsubok, dun pa lang kakausapin si pastor, dun pa lang kakausapin yung mga elders, dun pa lang mangangamusta. Pag may problema, dun lang magbabasa. Pag may sakit, dun lang magpe-pray. Ouch! Tama po ba? Pag may crisis, dun lang magpa-fasting, dun lang gagalaw. Pero po ang early church, hindi po sila emergency Christians. Amen? Huwag po tayo maging emergency Christians. Na kapag ka, nabangay nyo lang po na relate, emergency Christians, na kapag may kailangan, doon lang tatawag. Mga kapatid. Kaya nung dumating po yung persecution, alam nyo po, dahil consistent sila, nung dumating yung persecution sa buhay po nila, hindi po sila natakot. Handa po sila. At ano po yung persecution during that time? Hindi po yan yung parang wala lang po silang makain, na parang wala lang trabaho. Literal po na sinusunog po at ginagawang pang-ilaw sa daan ng mga Kristiyano during that time. Mga believers during that time. At kung sila hindi po consistent sa Word of God, sa pag-aaral at pagbubulay, sa tingin niyo po ba, kaya po nilang harapin yung ganong klaseng pagsubok? Sa tingin ko po hindi. But because they are consistent, mga kapatid, nakayanan po nila. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, be consistent. Attend ka na lagi ng church. Doon magsisimula po yun, attend ka lagi ng church. Amen? Sabi po dito, connected through consistent intake. Mateo 4:4, mga kapatid. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Tandaan niyo po, hindi lamang po tayo physical. Yung buhay po natin ay hindi lang physical, spiritual po ang buhay po natin. Huwag po natin hayaan na yung spiritual life po natin ay magutom, mga kapatid. Ang word ay hindi vitamins o gamot. Hindi siya medisina na iinom lang. Iinumin mo lang kapag may sakit. Ito po ay spiritual na pagkain. Araw-araw. Pero may tanong po, di ba? Kung ikaw ay consistent nga naman, namati ng church, kumbaga consistent kang umiinom ng gamot o ng vitamins, pero mali naman pala yung mga gamot na iniinom mo. Sa tingin niyo po magiging healthy yung katawan? Hindi po, di ba? Second slide. Connected through correct interpretation. Hindi ka lang dapat consistent sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat tama din yung inaaral mo. Tama po ba? Kasi pwede niyang consistent ka, pero consistent kang mali. Tama po? Kaya kailangan tama rin po yung ating pong inaaral. Kaya sabi po ng 2 Timoteo, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ito po ay memory verse po namin nung nasa Bible school po kami. Isa sa mga, parang ilang po yung memory verse namin, 25 po yata. Isang manggagawang walang dapat ikahiya. At tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Take note of the word tama ang pagkagamit. Pwedeng consistent ka, pero consistent kang mali. Pero kailangan, kung consistent po tayo, tama din po yung interpretation po natin. Kaya wag po nating babaliwalain yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Because, sabi nga po, yung tinatawag na orthodoxy or right teachings lead to right practice and right emotion, orthopraxy and orthopathos. Marami pong tao marunong magkute, tama po ba? Dami po natin kute. Matthew 6:33.
For God so loved the world po ba yun? Nagulat, nagising. Sige, verse. Diba? Marami po tayong alam na verse eh. Philippians 4:13. Ano po yung Philippians 4:13? Oh. Genesis 1:1, yun lang daw po yung alam. O kaya John 1:1, okay. Marami po tayong alam na verse, pero alam po ba natin yung context po nun, mga kapatid? Alam po ba natin yung meaning po nun? Sa panahon po ngayon, pag nag-scroll ka lang sa Facebook, ang dami pong reels, ang dami pong videos sa mga inspirational. Tama po ba? Motivational. Pero ito po, kagaya nung inaral po natin nung last week, hindi lahat po ng inspirational ay biblical. Naalala niyo po yung sinabi po nung teacher's training, hindi lahat ng logical ay biblical. Tandaan po natin yan. Hindi lahat ng nakapag-antig sa puso po natin ay biblical. Hindi po lahat ng inspirational nasa salita ng Diyos. Kaya i-filter po natin. Wala naman pong masama kung na-inspire po tayo. At nag-lead yun para tama yung gawin natin. Pero ang tanong po, nasa Bible po ba yun? Hindi lahat ng motivational ay theological. Kaya kailangan po natin ang tamang pagtuturo at tamang pagbabasa. Kaya po, a believer who is deeply connected to the Word becomes spiritually stable in any storm. The key to be stable in any storm of life ay deeply connected sa salita ng Diyos. That's number one, connected to the Word. Pangalawa, mga kapatid, committed to fellowship. Mamaya po may youth fellowship. Next week po may men's and women's fellowship. Talagang plinag pa po, no? Yan po, para updated po kayo mga kapatid. Sabi po dito, magsama-sama bilang ano daw po? Magkakapatid. Yung katabi po natin, yung mga, kahit asawa po yan, o kahit anak, magkakapatid po tayo kay Kristo. We are brothers and sisters in Christ. Magsalo-salo daw po sa pagkain ng tinapay at manalangin. That's the key. Dahil sa maraming himala at kababalagang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Pag sa Tagalog po, parang nakakatakot po, di ba? Pag sinabing naghari sa lahat yung takot. Pero sa English po, they were amazed. They were in awe, mga kapatid, sa ginagawa ng Diyos sa early church. Next slide po. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Fellowship. Sabihin nyo nga po, fellowship. Ang word po na fellowship o sa Greek po ay koinonia. Ang ibig sabihin po niyan ay deep partnership. Partner po natin ang bawat isa. Hindi po nating hahayaan na malugmok yung kapwa po natin. At sa ating po mga Pinoy, yung kapwa na na kultura, yung kapwa culture, pag sabi mong kapwa, malalim po yung ibig sabihin niya. Mutual participation and shared burdens. Nakita niyo po, shared burdens. Kapag ka nakikita mo o nararamdaman mo yung kapatid mo na balita mo, may pinagdaraanan, parang ikaw na rin yung may pinagdaraanan. Tama po? Parang ikaw na rin yung nasasaktan. Kasi kapatid po natin, di ba? Ang Christianity po, hindi po yan solo journey. Na kapag ka tumanggap ka sa Panginoon, okay na. Tapos na ang lahat. Though, yes, we have eternal security sa Panginoon, pero kailangan po natin ang body of Christ. Kaya po yung mga nagsasabi na, yes, tinanggap ko ng Panginoong Jesus. Nagtiwala na ako sa Kanya, ligtas na ako. Pero nakakalimutan po natin, we are missing out a lot. Mga kapatid, pag walang fellowship. Nakakalungkot po ang buhay ng isang Kristiyanong mag-isa lang po. Amen? Kaya kailangan po natin ang ating mga kapatid. Hindi ito basta, hi, kamusta ka na? Hindi po ganun lang, hindi po ganun. Parang sinasabi po natin, nandito ako para sa iyo. Ganun po yung meaning ng fellowship. Nandito ako para sa iyo. Ano ba yung kailangan mo kapatid? Nandito ako para sa iyo. Pag may ganyan po tayong klaseng kultura sa loob ng church, mas gaganahan po tayong magsimba, mag-invite,
at gumalaw at maglingkod. Bakit po? Sabi po ng mga Hebreo 10:25. Ito po ano pong sabi? Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Ayan na. Hindi na si pastor nagsabi. Pagka bakit wala ka sa fellowship natin? Hindi po ako nagsabi ng Bible na. Sabi po, huwag nating kakaligtaan. Do not forget, mga kapatid, ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba. Ibig sabihin, during this time, may mga hindi na po uma-attend. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Yung presence po natin, may kapangyarihan po yan. Amen? May parang inherent na kapangyarihan po yan. Why? Alam niyo po yung simpleng pagpunta po natin sa loob ng church. Yung simpleng pagdalo po natin, maaari po encouragement po yan sa iba. Maaari yung iba po nakita, ay, umatin si elder ganito. Wow naman, nakaka-inspire naman yung buhay niya. Dahil doon, mas natutulak siya, namomotivate siya na maglingkod din. Ay, nakita ko, itong tahimik na babaeng to, kapatid ko sa Panginoon, nag-worship lead na. Baka ako rin gamitin ng Panginoon. Yung simpleng presensya po natin, mga kapatid, it can make a lot of difference. Pero kung absent po tayo lagi, hindi lang po tayong nawawalan, mga kapatid. May mga taong nawawalan din po ng inspirasyon. Lalo na po kung tayo po ay leader ng church. Absent na naman si ganito, absent na naman si ganyan. Hindi po natin maiiwasan, mga kapatid, na makapag-isip sila ng mga ganon. Ang early church po ay hindi nagtitipon dahil required sila. Wag po sana maging ganon dahil ni-required ni pastor na attend tayo ng fellowship o attend tayo ng meeting, attend tayo ng training. Kaya lang natin gagawin. Wag po sana ganon, mga kapatid. Wag po sana maging obligation. Ang presence po ay nagsasabing hindi ka nag-iisa. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, hindi ka nag-iisa. Hindi po tayo nag-iisa, mga kapatid. Kasama po natin ang bawat isa. Committed in presence, pero hindi lang committed in presence, committed in participation, hindi ka lang uma-attend. Sabi po dito, next slide po, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Sabi nga po, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Pagka sumakit po yung ngipin niyo po, di ba? Parang hindi ka na makabangon tama po ba? Ramdam ng buong katawan mo O kaya po, sino po dito, di ba, yung hinlilit sa paa? Pag tumama po yan sa kanto ng kunyari, lamesa. Sino po nakaranas na yun? Tumama yung hinlilit mo sa paa, sa kanto ng lamesa, o kahit sa anong kanto, sa pader. Pagka, parang sumakit yung ulo. Ramdam na po katawan, tama. Kaya dapat po nararamdaman po natin kung ano yung nangyayari sa bawat isa. Amen po? Dapat nararamdaman natin kung ano man po yung mga problema na naranasan ng bawat isa. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para maging spectator. Ano po ibig sabihin yan? Taga-masid lang. Na para po tayo mga ayun na naman si siya na naman, bida na naman siya. Mga taga-masid po ayun na naman yung suot ni Kumbaga kung ano-ano pong mga pumapasok sa isipan kasi niya, pagka wala kang ginagawa, ang focus mo saan? Sa ibang tao. Tama po? Pero pag may ginagawa ka, ang focus mo kay Lord. Amen. Amen po. Kaya sali na po kayo sa mga ministry natin. Amen. Bigla po na gano'n, nag-segue, sali na po kayo. Pag wala pa kayong ministry, parang ikaw na lang yung wala, sali po kayo sa ministry. Open na open po yung mga ministries po natin. Tandaan po natin, ang commitment po natin sa church, hindi po yung nasusukat sa dami po nating alam. Hindi po ganun. Kundi sa dami po ng ating magagawa sa Panginoon. Wala pong, hindi po maganda na marami kang alam pagdating sa Bible, pero hindi ka naman naglilingkod sa Panginoon. Hindi mo naman na-apply. Tandaan po natin yan, mga kapatid.
Committed in participation. Sa paanong paraan? Dalawang bagay po. Una, prayer. Ayan na po. Prayer. Through prayer and breaking of bread. Tandaan mo natin, prayer is the lifeline of the early church. Nanalangin po sila. They prayed corporately. They prayed together. Ano pong ginagawa nila? Nagsasama-sama po sila sa mga bahay-bahay. At nananalangin po sila. Face to face po yan. Kaya sabi ko po sa inyo, baka magulo po tayo pag ginawa po natin face to face prayer meeting. Para ano po kasi pagka online po or ano po pagtawag dito messenger, di ko po nakikita kung ano-ano po yung mga ginagawa po natin. Guilty mo ba? Guilty? Meron po nakikinig yung pastor. Kunyari po, nagsalita ako, may nagluluto. Ano pastor? Oo. Amen, amen. O kaya, naghuhugas. Di ba po? Kaya... Nakatulog na. Yung iba, nakatulog na po, di ba? Pag benediction, doon po nagigising, pag picturan na. Nagmuta pa eh. Hindi nga eh, naka-makeup pa nga eh, nung picture. Pero mga kapatid, huwag po natin babaliwalain yung prayer. Sabihin niyo po sa katabi niyo, prayer. Huwag po natin babaliwalain yan. Napaka-basic pero napaka-essential, mga kapatid. Sino po dito yung kayang magsabi sa atin na pinagpipray ko yung bawat isa ng narito? Amen? Pinagpipray po, di ba? Corporate. Sige, balik mo, Brother Gerald. Ang tanong, consistent ba? Yun lang. Yun lang. Yun, praise God. Praise God. Consistent. And temple and home base, pag sinabing temple, sa church at sa loob ng inyong pong mga tahanan, mga bahay. Amen? Pangalawa po ay breaking of bread. Ano po itong breaking of bread? Dalawang bagay po. Pag sinabi po natin breaking of bread, yung ginagawa po natin Lord's Supper or Lord's Table. Ginagawa po natin pag-alala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Ayun po yung tinatawag na sacramental or ordinance ng ating Panginoon, yung Lord's Supper. Pero yung pangalawa po yung social, yung pagkain ng sama-sama. At alam ko pong na-apply po natin yan. Amen, dito sa Jesus Manila. Mamaya po, kakain na naman po tayo eh. Thank you po sa mga nag-birthday po ngayong February. Parang every week, meron po tayong food. Shared meals. Alam niyo po, sa loob ng isang iglesia, mahalaga po yung sama-samang kumakain. Amen po? Beyond communion po, pagka pumupunta po sila sa mga bahay-bahay, kumakain po sila. Nagsasama-sama, nagsasalo-salo po sila. At yun po yung culture po nila, kultura po nila. Because sa loob or sa harap ng kapagkainan, doon po sila nakakapag-kwentuhan. Nakakapag-connect sa bawat isa. At alam niyo po, di ba parang sa atin, parang, di ko po alam kung DepEd po ba yung nag-ordinansa nun. Yung meron po parang parang dinner, family something ganon, na kung saan sama-sama sa isang pagkainan yung mga isang pamilya. Tama po ba? May mga ganon eh. Alam niyo po, ang early Christians, hindi lang po sila churchmates. Hindi po sila, ay ka-churchmate ko to. Dahil baguhin na po natin, life mates po sila. Life mates, mga kapatid. Kaya mga kapatid, we don't just attend church, we belong to it. You belong. We belong. Sabihin niyo po sa katabi niyo, you belong. Kaya po, welcome na welcome po kayo with open arms sa FCC Manila. Maluwag po ang gate ng FCC Manila para tanggapin po ang bawat isa. Amen? We belong, mga kapatid. You belong sa iglesyang ito. Kaya po, join a Bible study group. Sumegway na naman si Pastor. Atin po tayo ng Bible study group. Ngayong buwan po, i-announce po natin. Natapos na po natin yung mga hatian ng mga new Bible study groups, yung resumption ng mga Bible study groups natin. Atin po tayo. And lastly, number 3, change through generosity.
binago sa pamamagitan ng pagbibigay. Tignan po natin ito. Acts 2:45 to 47. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbintahan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Madalas po itong Acts 2:45. It is one of the most misunderstood verses. Pagdating po sa giving, Pastor, binigay lahat. Opo, walang matitira sa akin yan. Pastor, pag ganyan yung giving natin, binigay lahat. Ibig sabihin po ba niya, kailangan ko pong ibenta lahat? Ibebenta ko kung may kotse man ako, kung may Lamborghini man ako, di ba? Ibebenta ko ba lahat? Pastor, extreme ba ito, Pastor? Bakit sinabi po dyan? Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian. Pero i-unpack po natin mga kapatid para mas maging malinaw po sa atin yung Bible verse po nito. Una po sa lahat, it was voluntary. Wala po dyan, hindi po nilagay dyan. Voluntaryo po yung pagbibigay po nila. Hindi po yan, winirasa po sila, magbigay ka dahil nangangailangan yung kapatid mo. Maawa ka naman, parang ginil trip pa, di ba? Hindi po ganon. Ang sinabi po dyan, sige, ilagay mo lang yung verse. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian. Situational po yan at hindi po yan institutional. Ano pong ibig sabihin? Merong need, ano pong ginawa? May response sa need. Pag walang need, kumbaga walang response. Pero dahil may need, may response. At ito po ay compassion driven. Dahil naawa sila, dahil alam po nila may pangangailangan, nagbigay po sila. Hindi dahil puwinirasa po sila, bigay mo yung portion of your ari-arian. Hindi po. And it was sacrificial, not self-destructive. Hindi po sila nagbigay ng wala na pong natira sa kanila. Kasi kung wala pong matitira sa kanila, hindi na po yun nakakalugod din sa Panginoon. Kasi dapat naging mabuti po tayong katiwala ng kanyang mga ari-arian or mga pagpapala. Hindi po yan, kumbaga, wala ka nang kakainin bukas. Binigay mo lahat, hindi po ganun. Kumbaga, para magiging pabigat ka sa iba, may extra ako, may kulang ka, magbibigay ako. Hindi para sa iyo, kundi para sa Panginoon. Because you are acknowledging that you're giving first unto the Lord. Kaya po, merong tinatawag na compassion. Next slide po. Paano po natin siya i-relate ngayon? Hindi po, pag sinabi, hindi ba po kasi sinasabi, Acts 2:45, nakita niyo yung mga early church, early Christians, binigay nila lahat. So maglalagay po dito ng basket. Sinusubukan kayo, ibigay niyo rin lahat. Naku po, yari po tayo dyan pag ganyan. Hindi po yung pag-ibibenta mo yung bahay mo, tapos wala ka namang ipon, di ba? O kaya bibigay mo yung ari-arian mo, pero walang matitira sa iyo. Ang principle po dito mga kapatid, ay hindi yung amount na ibibigay mo, kundi yung attitude. Nakita niyo po? Hindi yung amount, yung attitude mo sa pagbibigay. Willing ka ba magbigay? Yun ang tanong. Ready ka bang magbigay? For example po, may emergency fund ka. Diba? Sino po dito may mga emergency fund? Para mas madali kang makatulong nang hindi ka rin malulubog. Kung baga tumutulong ka, pero hindi mo ipoforsake din yung sarili mo. Radical in priority and not in poverty. Hindi po last option ang generosity, mga kapatid. Sa kanila kasi po, priority po nila yung generosity, yung pagbibigay. Kaya po di sila nauubusan eh. Amen? Kasi ganun po yung thinking po nila pagdating sa pagbibigay. Hindi po siya parang napilitan lang, puinersa, tinulak, prenesure, ginil trip, ano pa po ba mga word, ginaslight, mga ganong words, mga kapatid. Hindi ka nagbibigay na, ay, pag may natira ako, saka ako magbibigay. Hindi po ganun. May ilalaan ka talaga. Yung mga ganong tao po, sabi, ilalaan ko itong portion na to, para baka kasi may mga ilangan, at least may bibigay ako. May mga ganong tao po.
So today, ang tanong po ay hindi, ibebenta ko ba lahat? Hindi po ganon. Ang tanong po ay, kapag may pangangailangan yung kapatid ko, kaya ko bang mapunuan yun? Ganon po yung thinking, attitude po nila, yung perspective po nila. Kapag may pangangailangan yung kapatid ko, kaya ko bang matugunan? Kaya po tayo din po mga kapatid, yung compassion is seeing beyond yourself. Hindi ka parang nakatingin lang sa salamin. Hindi lang basta, Lord, bless me. Masarap po yun, di ba, sa pagdinig, Lord, bless me. Pero paano naman po yung Lord, use me? Amen? Ang dami po sa atin, Lord, bless me, bless me, bless me. Pero ang sabi nga po natin, you should be a channel of blessing. From Lord, bless me, ang prayer po ay, Lord, use me. Kaya mo ba binibigay sa akin tong bagay na ito para ma-share ko rin sa iba, maibigay, maibahagi ko rin sa iba? Tignan po natin maigi. Let us discern. Mga kapatid, sabi po ng 1 John 3:17, but if anyone has the world's goods and sees his brother in need, nakikita niya na may pangangailangan yung kapatid niya at mayroon naman siyang mga capability, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Paano masasabing nananahan sa kanya yung pag-ibig ng Diyos kung sa simpleng pagbibigay at pagkalinga sa kapwa ay hindi niya magawa? Ang tunay po na spirituality ay hindi lamang po nakikita sa taas ng kamay sa worship. Madalas po makikita yan sa lapad ng kamay sa pagtulog. Amen? At hindi lang po yan basta sa lapi, mga kapatid. Yung pagtulong po ay hindi lang basta sa lapi. One way lang po yun, yung mga pananalapi. But beyond that, meron pa pong ibang klaseng mga pagtulong na pwede po natin magawa sa ating mga kapatid. Amen po? Kaya dapat malaman po natin yun. Change in character. Binago sa character. Sabi po ng Mateo 5:16, in the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Let your light shine. Naalala ko po, sabi ko po sa mga youth dati, parang 2023 or 2022, naalala ko lang din po ngayon. Huwag po tayo maging flashlight. Ano yung flashlight, di ba? Pwede mong pwede mong ma-turn on or off eh. Pag nandito sa church, yung light, nagliliwanag talaga. Nagniningning, kala mo si Moises na nagliliwanag ang mga mukha. Di ba? Pero pag sa labas, talagang hindi naka-turn off po eh. Yung yung light. Huwag po tayo maging flashlight, mga kapatid. Diba? Let your light shine kahit saan po tayo naroon. Let your light shine. Bakit po? Hindi po for our own glory, kundi sa glory ng ating Panginoon. Sabi po dyan, ang growth ng church ay hindi lang invitation. Ito ay attraction. Kapag ka bukas o nagliliwanag ka, maraming na-attract. Tama? Maraming, kunyari, mga insekto, di ba, attracted sa light. Kunyari, mga gamo-gamo. Tama po? Kaya pag kami gamo-gamo, di ba, pinapatay po natin yung mga ilaw kasi they are very attracted to light. Nawa po maging po tayo, yung maraming na-attract sa atin dahil sa liwanag po ng Panginoong Hesus sa buhay po natin. Maraming gustong kumonek sa atin. Alam niyo po, blessing po yun. Yung ganung bagay po. Ang pagbabago po natin ay hindi lang financial, mga kapatid. Behavioral din po yan. Nakikita po ng tao yung difference. Naririnig nila yung kindness natin at nararamdaman po nila yung sincerity natin. Kaya nung sinabi pong let your light shine, evangelism din po ito, mga kapatid. We are a living testimony ng Lord. Ganun po yung ginawa nila. They are an evangelistic church. Hindi lang po sila na contain sa loob ng iglesia, kundi lumabas din po sila. Ipinakita po nila yung liwanag po nila. Amen? At isang araw lang po tayo nandito sa church. Sunday lang po, tama? Amen. Maliban na lang kung may ginagawa kang ministry pag Sabado. Pero most of us, Sunday po narito. Mas madalas po nasa labas po tayo. Amen? Nasa bahay, nasa trabaho, nasa businesses. At ayun po yung challenge ni Lord. Na maipakita po natin yung liwanag po natin. Saan man po tayo naroon. Sa simple po nating pagbili, tama po? Huwag na po tayong gumaya pa sa iba na 5 minutes lang naman yung hintayin, stress pa. Tama? Minsan guilty din, di ba? Guilty rin po tayo, di ba? Na, kunyari po sa mga fast food,
minsan dyan din po nasusubok yung ano po eh, yung patience ko po eh. Pumunta po kami sa, ano po bang ano yun? Hindi ko na po babanggitin yung restaurant, pero restaurant po siya eh. Naghintay po kami. Mga 1 hour and 15 minutes po kami naghintay para po sa pagkain po namin. Grabe po, halo-halong emosyon na po kasi. Nagkakasama po kami, yung mga kapatid ko po, pati yung asawa ko po. Talagang, ano eh, kumaga pinapaalala ni Lord eh, pastor ka, pastor. Kasi, syempre ako po, naawa din po sa mga crew, di ba? Pero, syempre, naglalaban yung yung flesh, pati yung spirit eh. Pero at the end of the day, nag-thank you pa rin naman po kami sa nag-serve sa amin kahit na sabi na parang masarap po yung pagkain eh, pero hindi mo na-enjoy, alam mo yung gano'n. May mga ganun moments po tayo, di ba, nasusubok yung ating patience, yung ating character sa labas. Pero nawa po, kahit na masubok, nawa po ay nagliliwanag pa rin po tayo. Amen? Kahit na medyo mag-struggle tayo, pero at least at the end of the day, hindi po natin inayaan na manalo si Taning sa buhay po natin. Amen, mga kapatid? Susubukin po tayo. At ang pagsubok po, hindi sa loob ng church lang, sa labas po, baka sa work, subukin ka ng boss mo. Tama? Pero sabi, bakit ito hindi nagre-react pagka sinisigawan ko? Anong meron dito? Eh, nung sinabi mo kung anong meron sa'yo, baka na Bible study mo pa yung boss mo, di ba? Na-win mo pa. Umatin pa dito sa church. Amen? Minsan kailangan opposite po yung ipakita po natin. Para makita nila, makurious sila, ano bang meron sa atin. At doon nila malalaman na ang secret sa buhay ay si Jesus lang. Amen? A transformed heart becomes a testimony louder than words. Hindi mo na kailangan magbanggit ng sobrang daming verses, gospel tract, ano pa po, 1 verse evangelism, 3 bilog, yung 3 circles, yung 4 spiritual truths. Hindi mo na kailangan kung yung buhay mo pa lang ay sumisigaw na ng Jesus. Amen? Kapag yung buhay mo ay nagliliwanag na, hindi mo na kailangan kung ano pa pong mga words because our testimony is louder than words. Ang buhay po ba natin ay nagpo-point towards Christ or para lang sa sarili po natin? Kaya po, let us be generous. Hindi lang po sa finances po natin, kundi sa ating oras. Be generous kay Lord pagdating sa time. Amen? Be generous kay Lord pagdating sa sa pagtulong po natin, sa paglilingkod po natin. And let us serve, ito po tandaan po natin, let us serve even without spotlight. Kahit hindi ka lagi nakikita sa harapan, kahit hindi ka lagi na-acknowledge, serve, mga kapatid. Kahit na parang feeling mo, ikaw na lang gumagawa ng lahat, serve pa rin, mga kapatid. Because 1 Corinthians 15:58, mga kapatid, our works is not in vain. It will never be in vain pag binigay po natin sa Panginoon. Amen po, mga kapatid. Let your light shine. For our conclusion, conclusion na, mga kapatid. Tandaan po, mga 40 minutes lang lagi si Pastor. Tama ba, Brother Dex? This is Brother Dex. Gigising na po kayo. Ako po, pag nag-preach talagang, lang po, di ko po mapapabuti ng isang oras. Kasi, syempre po, di ba? Yung attention span din natin. Sabi po dito, mga kapatid, today, God is not asking us for more programs. Ang kailangan ni Lord sa ating church, sabi nga po dyan, di ba? Advancing God's kingdom. Hindi po kailangan ng mas maraming program ng FCC. Ang kailangan po natin yung malalim na devotion kay Lord. Amen? Pag mas malalim yung devotion po natin, kumbaga, natural na lang po yan. Alam niyo po yung early church, wala naman po silang building tama? Wala po silang aircon. Wala po silang mic na ganito na maganda. Wala po silang mga speaker. Tama? Wala po silang kung ano pong mga facilities na meron tayo ngayon. Kumbaga, they are uncomfortable. But still, mga kapatid, lumago sila. Why? Why sila? Why? They are connected to the Word. They are committed to fellowship. And they are changed through generosity. 3 C na naman po. Mahilig po ko dyan sa C or sa D. Madali pong mga words na magamit 3 C, madaling tandaan. Tama? Connected, committed, changed. Connected ka sa Word, committed ka sa mga fellowship natin,
sa gatherings natin, and you are changed through generosity. Meron kang mapagbigay na puso. At alam niyo po naging resulta, the Lord added to the church daily those who are being saved. So Lord po ang nag-add. Hindi po sila yung nagpag-grow. Ano pong trabaho nila? Maging faithful. And if we are faithful, God will do the rest. Amen? Amen. Because when we are connected, committed, and changed, the church will not just be attended, it will be alive. Gusto po natin ng buhay na iglesia, na nagmamahalan, mainit na iglesia, wag lang po tayong umattend. We should be deeper in our devotion sa ating Panginoon.